Not 1, not 2, not 3, not 4, not 5, pero 6 yung kapamilya ng hepe ng NIA or National Irrigation Administration ang contractor. At lahat yung mga yon, elected public officials. Malaki yung mga kontrata nila sa mga bayan kung saan mismo sila naglilingkod. At pati sa NIA, may mga project na na-award sa mga kamag-anak. This is the first of its kind that I have discovered. At matatawag natin siyang Politicontractor Extreme. This is Engineer Eddie Guillen, ang chief ng NIA. Dati siyang mayor ng Piddig, Ilocos Norte. Palitan lang sila ng mayor ng asawa niyang si Mayor Gina Guillen. 2019 nang intinayo ang kumpanya niyang Eddie G. Guillen Builders. Mayor pa siya noon. Kalaunan ay pinalitan din nila yung pangalan ng family company nila into Skyline Construction Equipment and Development Corporation. And then in 2022, inappoint ni President Marcos si Engineer Eddie Guillen para maging chief ng NIA. Ang mga Guillen ay local political allies ng mga Marcos sa Ilocos Norte. Yung nanay, si Mayor Gina Guillen, ang mayor ngayon ng Piddig, Ilocos Norte. Ang Skyline ay pagmamayari ng tatlo nilang anak. Si Mayor L.A. Guillen Yapo, mayor ng Claveria, Cagayan. Si Nicolette Guillen Chua, konsehal ng Piddig, Ilocos Norte. At yung isa pa nilang kapatid. Kahit pa mayor yung nanay nila at konsehal yung isang kapatid, kumokontrata pa rin ang Skyline sa DPWH para sa mga project located in Piddig. In 10 years, 368.4 million pesos ang napanalunan na nilang kontrata sa bayan ng Piddig. Sila yung top 4. At 358.09 million naman sa bayan ng Claveria, Cagayan, kung saan mayor yung isang anak. Yung top 3 company sa Piddig, Ilocos Norte for DPWH projects, ang Northtech Builders and Construction Supply na ang nagmamay-ari si Vice Mayor Edwin Salazar ng Piddig, kapatid ni Mayor Gina Guillen. On paper, sole proprietorship to ng asawa ni Vice Mayor, pero may sariling kapangalang kumpanya din si Vice. Ang top 2 for DPWH projects sa Piddig, Ilocos Norte, ang Dillon Construction Equipment and Supplies, ang nagmamay-ari si Dexter Yapo na asawa ni Mayor L.A. Guillen Yapo. At si Dexter Yapo, konsehal din sa Piddig, Ilocos Norte. Among these 3 companies na in one way or another linked or owned to the mayor, vice mayor, and councilors of Piddig, Ilocos Norte, more than 1 billion na ang nakontrata nila for projects located in their own municipality. This is the response of the Office of Administrator Guillen to our questions. Hindi naman daw siya yung may-ari ng Skyline at never naman daw nakipag-transact ang NIA sa Skyline. Totoo naman, pero ang katransact ng NIA or inawardan ng project ng NIA, ang Northtech Builders na ang may-ari ay in-laws niya. Mas maraming project na nakuha sa NIA, ang isa pang kumpanya na ang pangalan ay Solid North Construction. At ang may-ari nun, pamangkin ni Administrator or anak ni Vice Mayor Edwin Salazar. And yes, you guessed it, yung may-ari ng Solid North, councilor din sa Piddig, Ilocos Norte. 9 million pesos yung project ng Northtech Builders sa NIA. Yung Solid North naman aabot sa 43 million pesos, kung hindi sa Ilocos Sur, sa Pangasinan. At eto pa, nakalkal din namin ang mga kontrata na binigay mismo ng Municipality of Piddig sa Northtech Builders na ang nagmamay-ari nga yung pamilya ng Vice Mayor. Barangay level ang projects pero yung letterhead munisipyo pa rin. In sum, 7 family members. 6 of them are elected local officials, 1 is a national appointed official, 4 companies among them, and billions in contracting power for projects located in their own turf. Through it all, ang sabi nila, wala daw conflict of interest. Paano nangyari yun? Kaya nila tong sabihin kasi pag binasa mo yung batas natin, parang ang dami mong pwedeng taguan. For example, sa anti-graft law, conflict of interest siya kung nakisali ka sa pag-award ng project. Kaya para dun sa mga DPWH projects, malinaw daw na hindi conflict kasi hindi naman sila DPWH officials. Sa NIA naman, decentralized daw ang procurement kaya hindi yung administrator, kundi mga regional heads yung nag-a-award. Sa local government code naman, ang mga mayor ay bawal magkaroon ng second occupation. Pero ang sabi ng dalawang mag-inang mayor na Guillen, hindi na matatawag na second occupation yung pagiging board member nila sa mga family companies nila. Sabi ng lawyer na nakausap ko na good governance advocate, kung ikaw yung mismong mayor or councilor or head of agency
At ikaw lang din yung kontratista sa mismong red zone na yun. Hindi pa ba obvious na conflict of interest yun? At may tanong si attorney sa atin na tanong ko na rin sa inyo. Okay lang ba sa atin to? Na si mayor, si vice mayor, si councilor, si administrator na dapat nagbabantay sa kaban ng bayan, sila rin ang kumikita sa mga kontrata? We will not stop exposing political contractors, so just keep sending your tips to investigative@rappler.com.